Yung OPEC kasi, Bobo Francis, sa mga listeners, yan ang Organization of Petroleum Exporting Countries na itinatag doon sa Iraq noong 1960. Ito ay naka-base sa Vienna, Austria sa ngayon. Mm. Ito ay composed ng 11 countries. Kung pagkakaintindi ko, ang apat dyan is Middle East, West Asia, which means Middle East, and the rest in 5 is African and 1 is Venezuela. Yung mga observer status countries yan ang mga Canada, Norway, pero they are not officially members. Itong OPEC kasi, ito'y controls 38% ng output nung 2022 datos. Tapos 79.5% yan ang proven oil reserve. So medyo malaki ito. Yung pagkalas ng UAE, hindi ito bago kasi nga may mga bansa na kumalas, halimbawa ang Ecuador. Nung sila ay kumalas nung late 2020s, yan ay sapagkat kailangan nila magbayad ng membership fee na $2 million a year. So, napakaliit ng kanilang production, so nagkumalas sila. Yung Indonesia man kumalas dahilan sa sila ay naging net importer instead of net exporter. So, depende. Even ang Qatar is not a member. So, nabawas kasi noong 2018, naalala ko si President Donald Trump in his address sa UN ay tinawag niyang ang cartel na ito ay talagang, despite the fact na sila pinoprotektahan ng Amerika ang karamihan ng members, hindi naman nila sinusuklian ito nung magandang presyo ng langis. So galit dito si Trump. Yung nakikita ko rito, either na pressure ang UAE kasi nga sa kasalukuyang sigalot ng US at saka Iran, sila ay naging target. Samantala yung mga Gulf cooperating countries hindi naman tumulong militarily sa kanila. At totoo yan kasi yung OPEC is Saudi-led. So, naalala natin nung sa mga hindi pa pinanganak noon, at ako isa rin ako hindi pa pinanganak noong 1972. I think that was 72. Nagkaroon ng boycott ang OPEC na kung saan kinontrol nila ang langis at naging problema ang supply noon. So, talaga ang OPEC is a cartel. Kung mabubuwag ng Amerika itong kartel, malaking bagay ito. Kasi ang Saudi Arabia, Bobo Frami, aminin man nila o hindi, sila ay sumusunod sa wish ng Amerika. Yes. Kasi nga nagkaroon sila ng kasunduan noong 1972 or 73 na kung saan petrodollars lamang ang naging currency ng oil exporting country diyan sa Middle East kapalit ng US military protection. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ng Saudi sa ngayon. Potentially, kung magkakaroon uli ng boycott, mababawasan ang kanilang power. Kasi nga, hindi ko alam sa ngayon kung ilan ang output ng UAE as a whole. So, kung yung OPEC kasi as a whole, ang kanilang output is 38% ng market. So, kung pagpalagay mo na mayroon 10%, malaking kabawasan yon sa kanilang power kung sakaling magkakaroon ulit ng boycott na nangyari noong 1970s and early 80s. I'm talking about the OPEC countries. Meron silang 38% na hold sa market share. 79.5% ng proven oil reserve ay nasa kanila because of Saudi Arabia and Venezuela. Those two are both OPEC member country. Kaya lang sa nangyari sa Venezuela na kung saan nag-shift ang government from pro-China to pro-US. So, kontrolado na rin ng Amerika yung Venezuela. So, itong makikita natin yung paglaro ng oil. Kung mapansin mo, ang oil ngayon ay medyo nag-stabilize. Dito sa amin, kahapon nagpakarga ako, medyo bumalik na sa medyo normal yung aming precious. Kahapon, usually nasa $1.70 kapag Martes, yan ang pinakamababa namin. Ngayon, kahapon ay $1.89. So medyo bumababa, pero the fact na binawasan kami ng buwis, so medyo mataas pa rin yan. Kaya lang hindi nakatulad nung umabot kami ng $2.60. I will take it as a grain of salt. Depende yan sa mood sa paggising ni Donald Trump mamaya sa Washington DC. Kasi nga kung anong lumalabas sa bunganga niya ngayon, iba yung lalabas sa isip niya bukas. So yun din ang problema. Pero I will be more concerned, Bobo Frami, dyan sa Taiwan Strait kaysa itong nangyayari sa Gulf. Kasi kung mapansin mo yung balikatan, yung kanilang punteriya sa ngayon, kakaiba. Kasi mga previous balikatan kung pansinin mo. Kung magkakaroon ng blockade ang Taiwan, ang problema dyan kasi, Bombo Frami, it's more than oil, yung tinatawag na chips. Ito yung mga chips na nakalagay sa inyong cellphone, sa ating telepono, sa cellphone, sa ating mga kotse,
the Trans Power Plant. So 90% na high-end chips is being produced by Taiwan. So nagkaroon ng isang agreement ang Philippines at saka US pang number 13 tayo na magkaroon dyan ng factory na mga chips dyan sa Philippines just to diversify in kaso na magkaroon ng problema dyan sa Taiwan Strait. At saka kung titingnan natin ang balikatan sa ngayon, hindi lang ito bilateral, ito'y sumali na rin ang Australia and for the first time na-deploy ang Japanese ng 1,200 troops. So malaking development yan at saka niluwagan ng Japanese ang kanilang export sa arms. So very significant yan na kung saan papahintulutan ng kanilang parliament na mag-transfer ng lethal weapons. Ang first on the list is the Philippines. Ang concept kasi ng Japanese, yung southern flank nila is tayong weakest link. Palakasin ang ating navy at kung saan para ma-check itong Chinese potential invasion ng Taiwan. Kasi pag pinasok ng China ang Taiwan, problema na ito ng Japan. So tayong weakest link.